Malo! Sumilong ka nga! Hindi mo ba nakita na lumalakas na ang ulan? Masyadong delikado para sa kalagayan mo! Ikaw pa naman ay nagdadalang tao! Naku, Lola Sela, mukhang hindi naman po tutuloy ang ulan. Tingnan niyo, oh. Mataas pa rin ang sikat ng araw. Kayo po ang wag magpaulan kasi may edad na kayo. Baka kayo magkasakit. Abay! Loko ka talagang bata ka. Binaligtad mo pa ako. Alam mo ba, kapag ganitong panahon, mataas ang sikat ng araw pero umuulan. May mga kababalaghang nangyayari sa ibang mga lugar. Halimbawa ay mga impakto na ikinakasal. O kaya naman ay nagkakaroon ng sakit ang mga pinuno ng kakaibang nilalang. Ibig kong sabihin ay mga di ordinaryong tao. Kagaya na lang ng mga aswang. Oh, meron bang ganong mga grupo dito sa ating lugar, Lola Sela? Abay meron. Kung natatandaan mo si Kadyong Bungi, hindi ba kailan lang ay natagpuan siyang patay sa kanyang bangka? Palutang-lutang sa laot. Puro sugat ang buo niyang katawan sa dami ng kagat. Iisa lang ang ibig sabihin yun. Nabiktima siya ng aswang dagat. Yun nga po ang narinig ko na usap-usapan ng mga taong nakakita sa bangkay niya. Nasaid nga daw ang dugo ni Kadyo sa dami ng mga sugat sa katawan. At namatay siya nakatirik ang mga mata. Takot na takot. Kaya makinig ka sa akin. Alam ko ang mga bagay na yan. Kapag ganito ang panahon, may mga kakaibang nilalang na nagmamasid sa mga kagaya mong buntis. Kung may ikinakasal na impakto, ang mga kagaya mo ang gusto nilang maging handa. Kung meron namang malubhang sakit ang pinuno nila, ang mga babaeng buntis din ang panggamot nila. Tama ang matandang ito. Ikaw ang kailangan namin. Kaya huwag kang maging maramot na ibigay ang iyong sarili, ha? Ano pinagsasabi mong bata ka? Hoy! Bata! Loko yun, ha? Matapos akong takutin, iiwanan na lang ako. Lola Sela, kilala niyo ba yung batang dumaan dito sa ating harapan at kinausap ako? Bata ba ika mo? Opo. Abay, wala namang bata na dumaan dito. Nagtataka nga ako kung bakit ka nagsasalitang mag-isa. Ay, kinakausap ka pero hindi ko naman nakikita. Naku po, Lola Sela naman, lalo niyo lang ako tinakot. Sige na nga po, uuwi na lang ako. Magandang araw, Madam Venus. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Malu. Taga rito ako sa isang bayan ng Leyte na malapit sa dagat, kaya pangingisda ang hanap buhay namin noon pa. Alam mo ba, Madam Venus, na habang pinagmamasdan ko ang malawak na karagatan, ay hindi ko maiwasan na muling manumbalik sa aking alaala ang isang nakakatakot na pangyayari na dumaan sa aming buhay ng aking asawa na si Mariano. Maraming taon na ang nakararaan. Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko na ang malawak na karagatan ay maraming lihim na itinatago? Maniniwala ba kayo na mayroong bahagi ng karagatan na itinatago ang isang maganda at liblib na isla pero pinamumugaran naman ng mga kakaibang nilalang? Naniniwala ba kayo sa sinasabi ng mga matatanda na kapag tirik ang araw at umuulan ay mayroong ikinakasal na kakaibang nilalang sa ibang panig ng mundo? Bakit ka bumalik? Akala ko ba'y mangunguha ka ng sihi habang mababaw pa ang tubig sa dalampasigan? Umuulan kasi kahit tirik ang sikat ng araw. Nakita ko si Lola Sela. Pinagbawalan ako kasi masamang pangitain daw ang ganyang panahon para sa mga kagayang kumbuntis. Oo nga, tama si Lola Sela. Pangit nga ang ganyang panahon. Sakit ang makukuha mo sa ganyan. Bukod sa sakit meron pang sinabi si Lola Sela na kesyo. May mga ikinakasal na impakto o kaya naman daw merong pinuno na may sakit. At ang mga kagaya kong buntis ang kailangan ng mga yun. Kaya ba parang naiinis ka?
Nakasimangot ka nang dumating eh. Naiinis ako na natatakot. Alam mo ba, habang nag-uusap kami ni Lola Sela kanina, merong bata na dumaan at tumapit sa akin. Kinausap ako kaya kinausap ko rin. Kaya lang, hindi daw yun nakita ni Lola Sela. Sigurado ka? Anong itsura ng bata? Nakakatakot ba siya? Duguan ba? Hindi naman. Isa siyang magandang babaeng bata na sa tingin ko 9 na taong gulang pa lang. Saglit lang siyang dumaan sa harapan ko at umalis din. Nako, minsan kasi malabo ng mga mata ni Lola Sela dahil sa katandaan. Baka naman hindi lang talaga niya napansin yung bata. Sige na, huwag ka na mag-isip ng kung ano pa. Baka makasama pa yun sa kalagayan mo. Napabuntong hininga na lang ako. Tapos nagpunta na lang ako sa kusina at uminom ng tubig. Pagkatapos pumasok ako sa aming kwarto at nagpalit ng damit. Nagluto ako ng pagkain namin ni Mariano para sa tanghalian. Pilit kong iniisip na ordinaryong bata nga lang iyon na napakaganda. Ang bango ng niluluto mo ah. Oo, sinigang ko yung tambakol na iniuwi natin. Masarap kasi sa pananghalian ng may sabaw. Oo nga, mahal ko. Bigla tuloy ako nagutom. Pagkakain natin ng tanghalian, matulog ulit tayo ha. Papalao tayo mamayang gabi. Makaswertehin na tayo kasi hindi bilog ang buwan. Madali nang maaakit sa mga pang-ilaw natin ang mga isda. Mabuti naman kung ganon. Ilang gabi na tayo hindi nakakapangisda kasi palaging bilog ang buwan. Mailap ang mga isda at aktibo kaya mahirap mangisda. Kailangan pa naman natin mag-ipon habang hindi pa lumalabas tong si baby. Oo nga eh. Sige, habang nagluluto ka, aayusin ko ng mga lambat natin para magamit natin ng maayos mamayang gabi. Sige, tatawagin kita kapag nakaluto na ako. Nang lumabas ng bahay si Mariano ay itinuloy ko ang pagluluto. Makalipas ang 1 oras, naihanda ko na ang tanghalian namin kaya tinawag ko na si Mariano para sabay na kaming kumain. Kagaya ng aming usapan ay muli kaming natulog matapos na kumain. 5:00 na ng hapon nang kami ay magising at magpunta sa aplaya. Dala na namin ang lahat ng aming kailangan sa pangingisda. Paring Mariano, papalautin ba kayo ni Mare? Oo pare, sana iswertehin tayo ngayong gabi at makahuli ng maraming isda. Oo nga pare, ilang gabi na tayong napakante dahil bilog ang buwan. Ubus na rin ang budget namin kaya sana ay makisama naman ang dagat. Sa palagay ko buenas ngayong gabi. Kalmado naman ang dagat Oo nga, sige pare, sabay na tayong pumalaot, kagaya ng dati. Kung saan ka, doon din ako. Sige pare, mas malakas na ilaw, mas maraming isda ang maaakit na lumapit sa atin. Nang maisampa na nga namin sa aming bangka ang mga kailangan namin at malagyan ng sapat na gasolina ang aming bangka, ay pumalaot na kami ni Mariano. Kalat na ang dilim sa karagatan nang marating namin ang lugar na dati na rin naming pinupuntahan para mga isda. Sinindihan niya ang dala naming ilaw at itinapat sa tubig. Matapos noon ay inihulog na namin ng dahan-dahan ang lambat. Nakalarga na lahat ng lambat. Sige na, paandarin mo na ng dahan-dahan ang bangka. Sige, sana'y masapul natin ang kawan ng mga isda para makauwi tayo ng maaga. Oh, Mariano, sa gawin yung tingnan mo Ang dami ng kawan ng mga isda. Pabilisin mo ang ating bangka, dali para malambat ang mga yon. Oo nga, ang dami nila. Talagang buenas yata tayo ngayon Nandyan na kami! Anong nangyari? Nasapul kaya ng lambat natin ang kawan ng isda? Palagi ko nasa pool natin. Hirap nang humatak ang ating bangka sa bigat ng lambat. Sige. Angatan natin ang lambat, dali. Wow! Wow! Jackpot talaga tayo ngayong gabi, mahal ko! Daming mga tulingan nito!
Grabe, punong-puno ang lambat natin! Dalawang latagan lang ng lambat eh. Mapuno ng bangka natin kapag ganito palaging dami ng mahuhuli. Pare Mariano! Tiba-tiba tayo ngayon, be! Ang daming isda! Makakabawi tayo ngayong gabi. Oo nga pare! Ang daming kawan ng tulingan ang nasapol ng lambat ko! Woo! Yung iba nating mga kasama, ang dami din daw nilang nalambat sa unang latag pa lang. Makakauwi tayo ng maaga, pare! Pero hindi nagtagal ang aming kasiyahan. Dahil ang mga sumunod na pagkakataon ay nakakatakot na mga sigawan ng mga kalalakihang sakay ng bangkang medyo malayo sa amin ang aming narinig. Kaya kaagad naming itinutok sa kanila ang dala naming malakas na ilaw. Paring Romel? Anong nangyayari sa kanila? Parang may sumasalakay sa kanila, pare. Itinaob na ang bangka nila. Oo nga, parang hayop na may mahahabang galamay ang sumasalaki sa kanila, Mariano. Paring Romel! Tulungan natin sila, dali! Sige, pare. Dala ko naman ang baril ko. Nagmamadali nga kaming lumapit sa mga lalaking humihingi ng saklolo. Pinaputokan ni paring Romel ang nilalang na mayroong mahabang galamay na parang puhita. Nakadama yun ng panganib kaya nagmamadaling lumubog sa tubig. Nang makalapit kami sa mga kasamang mangingisda, ay muling umatake ang halimaw. Isang lalaki ang hinatak ng galamay noon pailalim ng tubig. Kahit anong pagpupumiglas ng lalaki, ay hindi na yun nakawala pa. Sumampa na kayo sa bangka, dali! Yung kasama nila nakuha ng halimaw. Kailangan na nating umalis dito. Kung hindi ay baka dito na tayo mamatay lahat. Pero yung kasama nila, nakuha ng halimaw. Wala na tayong magagawa dyan. Wala tayong laban sa kanya. Delikado na ito. Tama si paring Romel. Teritoryo ito ng halimaw. Mamamatay tayong lahat kung hindi tayo aalis dito! Mariano! Yung galamay niya kumapit sa katig ng bangka natin! Walang iya kang halimaw ka! Kaya pala hindi makatakbo ang bangka ay pinipigilan mo pala, ha? Akala mo natatakot ako sa'yo? Ang ita ko lang ang katapat mo! Ah! Ilang ulit na tinaga ni Mariano ang galamay na nakapulupot sa katig ng bangka. Nang maputol yun, ay nakatakbo na ang bangka namin palayo sa lugar na yun. Nakuha ni Mariano ang galamay na kumikislot-kislot pa kahit putol na yun. Para yung may sariling buhay, kaya inilagay ni Mariano sa isang sako na naroon. Hanggang sa ligtas kaming makabalik sa dalampasigan. Hanggang ngayon ay gumagalaw pa ang galamay na naputol ko sa halimaw na yon. Parang galamay ng pugita. Sa palagay ko, ay hindi yan ordinaryong galamay ng pugita, pare. Anong ibig mong sabihin, pare? Tayo na muna sa bahay niyo, pare. Mamaya natin ayusin ang mga nahuli nating isda. Meron lang akong gustong tsakin. Itinuro yun sa akin ni Lola Sela ko. Mariano, tayo na. Natatakot na ako dito. Baka sundan pa tayo ng halimaw dito. Oo, tayo na sa bahay. Tayo na, pare! Hindi naman kalayuan sa dalampasigan ang aming bahay, kaya madali kaming nakarating. Sa likuran ng bahay namin ay meron akong lutuan doon na kahoy ang ginagamit kong panggatong, kaya maraming abo ang naroon. Nang makarating kami roon ay inilagay ni paring Romel sa lupa ang putol na galamay. Dumakot ng abo si paring Romel at ibinuhos doon. Tingnan natin kung tama nga ang hinala ko, pare. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanya. Parang napapaso siya sa abo, pare. Sa kaunti-unti na siyang nanghihina. Bumubula ang usok na galing sa kanya. Unti-unti siya natutunaw. Anong ibig sabihin niyan, paring Romel? Aswang dagat ang sumalakay sa atin, pare. Maaring yun ang pumatay kay Kadyo gamit ang mga galamay na yan, na mayroong maraming tinik. Kaya napakarami ng sugat ni Kadyo nang matagpuan siya.
Nakakatakot naman palang halimaw na yon. Walang kalaban-laban ng sino mang sasalakayan niya kasi teritoryo niyang dagat. Tama ka. Mahirap mang pumalaot ng gabi. Masyadong delikado dahil may gumagalang aswang dagat. Teka, paano mo nga pala naputol yung galamay? Mabuti naman na tinablan siya. Kung natatandaan mo nung nakaraang mahal na araw, Biyernes Santo, hindi ba ang lahat ng mga bangka dito ay nabindisyonan ni Padre Luisito kasama yung itak ni Mariano? Oh, kasama yon sa nabindisyonan kaya palagi namin yung dala kapag pumapalaot kami. Ngayon namin napatunayan na pinditado na nga siya. Oo, tama si Malo. Ay, pambihira naman. Kung kailan pa naman walang buwan, tsaka nakisabay ang aswang dagat na yon. Ang dami pa namang nahuli ng lambat namin sa unang latag pa lang. Oo nga pare. Nakapanghinayang yun ah. Pero mas mahalaga pa rin ang buhay natin. Maswerte pa rin tayo at nakauwi tayo ng ligtas. Hindi kagaya ng isa nating kasama. Kawawa naman ang pamilya niya. Oo nga eh. Malo, dito ka lang. Ako na lang ang babalik sa bangka para kunin ang mga huli nating isda. Para maibenta sa mga biyaherong darating dito mamaya-maya lang. Nang bumalik nga sa dalampasigan sina Mariano, ay pumasok na ako sa loob ng bahay namin. Nagpalit ako ng damit at nagtimpla ng kape dahil nararamdaman ko pa rin ang lamig ng paligid. Saka ako biglang kinabahan. Napaisip ako. Paano kaya kung hindi naputol ang galamay ng aswang dagat? Siguro ay maitataob niya rin ang bangka namin at mapapatay kaming lahat. Naputol ang pag-iisip ko nang umingit ang aming pintuan. Sino yan? Mariano, nagbalik ka ba? Pambihira naman. Wala naman si Mariano. Pero, sino nagbukas ng pintuan? Pambihira ka naman, Mingming. Tinakot mo ko. Akala ko kung sino yung pumasok sa pintuan, ikaw lang pala. Malo! Malo! Sandali lang, dyan ako. Muli nga akong lumabas ng bahay nang marinig ko ang boses ng aking asawa. Pero paglabas ko naman ng bahay ay hindi ko naman siya nakita. Wala din siya sa paligid nang hanapin ko. Sa halip ay malakas na hangin ang sumalubong sa akin. Gumalaw ang mga puno sa paligid ng bahay namin. Parang nalamigan ang aking tiyan kaya kaagad akong humawak doon. Mariano ha, hindi ako natutuwa sa ginagawa mo. Gusto ko na magpahinga pero tawag ka ng tawag. Tapos magtatago ka naman, nasan ka ba? Kapag hindi ka lumabas dyan, di na talaga kita pagbubuksan ng pintuan mamaya. Sino bang kausap mo dyan? Nagsasalita ka mag-isa? Galit na galit ka pa. Walang hiya ka, sila Aray. ulo ka? Kunwari ka pa! Alam mo na nga natatakot na ako, nananakot ka pa. Ano bang nananakot ang pinagsasabi mo? Galing ako sa playa, tinayos ko ang mga isdang nahuli natin. Ngayon lang ako nakabalik tapos bigla mo na lang akong sasampalin ang hindi ko alam ang dahilan? Eh hindi ba ikaw yung tumawag sa akin kanina kaya ako lumabas? Kadarating ko nga lang ngayon. Eh paano kita tatawagin kanina? Nasa playa pa nga ako. Kung hindi ikaw, eh sino yung tumawag sa akin na kaboses mo? Aba, hindi ko alam. Hindi ako yun. Maniwala ka sa akin. Lalo akong kinabahan nang tiyakin ng aking asawa na hindi nga siya ang tumawag sa akin kanina. Kaya muli kong tinignan ng paligid. Hanggang sa mapatingin ako sa mga punong nasa paligid ng aming bahay. Noon ko nakita ang malaking ibon na kulay itim nang lumipad iyon palayo. Ang laking ibon nun ah. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Hindi maganda ang pakiramdam mo sa paligid ng bahay natin, Mariano. Oo, tayo na sa loob. Malalim ng gabi. Masyado nang maraming nangyayaring kakaiba ngayong gabi. Pahinga na tayo.
Sigurado ka ba talaga na hindi ikaw yung tumawag sa akin kanina? Hindi mo ako niloloko? Hindi nga ako yun. Ang kulit mo. Oo na, naniniwala na ako. Sorry ha, nasampal kita. Kala ko kasi ikaw yung tumawag sa akin. Pero, sino kaya yun? Ay nako. Saka mo na isipin yan. Alalahanin mo ang kalagayan mo. Baka kung mapanong baby natin. Pagsapit ng umaga ay kumalat na ang balita tungkol sa aswang dagat na sumalakay sa amin kagabi. Nagtulong-tulong din ang mga mangingisda para pumalaot ng araw na yun para hanapin ang nawawalang bangkay ng kasama nila. Tumulong kami ni Mariano sa paghahanap. Pinuntahan namin ang lugar kung saan kami sinalakay pero wala na doon ang tumaob na bangka. Mukhang hindi na pinakawalan ng aswang dagat ang bangkay ni Edmond. Malabo na natin siyang makita. Maghanap pa tayo sa paligid, pare. Baka inanod lang ng malalaking alon ang bangkay niya. Oo nga, Mariano. Kawawa naman ang pamilya niya. Nawala na nga sa kanila si Edmond kahit ang bangkay eh. Hindi pa rin ba nila makakasama kahit sa huling sandali? Mga kasama! Huwag tayong tumigil sa paghahanap sa bangkay ni Edmond! Baka inanod na siya sa malayo. Maghiwa-hiwalay tayo! Sige! Yung iba sumama sa akin at yung iba naman sumunod kay paring Mariano. Tayo na mga kasama! At makalipas nga ang mahabang oras ng paghahanap namin ay mayroon kaming natanaw na bangkang nakataob na palutang-lutang. Kung kaya kaagad naming pinuntahan yon sa pag-aakalang yun ang bangka ni na Edmond. Hindi pala. Ibang bangka yun na tumaob din. Nakita din namin na may isang babae na nakakapit doon. May dalang pana at antipara o mas kilala bilang goggles ng iba. Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako! Kumapit ka sa kamay ko! Para makasampa ka dito sa aming bangka! Salamat. Salamat at dumating kayo. Akala ko'y katapusan ko na. Nawala ng malay ang babae matapos na makasampa sa aming bangka. Siguro ay sobrang pagod at lamig na rin. Naawa ako sa kanya kaya sinabi ko kay Mariano na sa bahay na lang namin siya iuwi. Pagdating sa bahay ay pinalitan ko siya ng damit. Pinahiram ko ang damit ko. Ilang oras lang ang lumipas at nagising na siya. Nasaan ako? Nandito ka sa aming bahay. Nawalan ka ng malay nang makasampa ka na sa aming bangka. Di namin alam kung tagasan ka kaya sabi ko sa asawa ko, dito ka na lang patuloyin pansamantala. Maraming salamat ulit sa inyo. Ako nga pala si Adita. Ako naman si Malu at ang aking asawa si Mariano. Ano nga palang nangyari sa iyo? Ba't tumaob ang bangka mo? Naninisid ako ng isda. Marami na akong nahuhuli. Pauwi na sana ako nang salpukin ako ng malakas na alon. Kaya tumaob ang maliit kong bangka. Halos 3 oras na akong palutang-lutang. Mabuti na lamang at dumating kayo. Bakit kasi naninisid ka ng mag-isa? Alam mo bang delikadong lugar na yun ngayon? Kasi sumasalakay at pumapatay ang aswang dagat. Anong sinabi mo? Aswang dagat bang narinig ko? Oo. Kagabi nandun kami para mangisda. Pero may aswang dagat na sumalakay sa amin. May kasama kaming nabiktima niya matapos na tumaob ang bangka. Siya ang hinahanap namin kanina. Anong klaseng aswang dagat ang sumalakay sa inyo? Para siyang pugita na mayroong mahahabang galamay. Kaya ngayon, ay natatakot ng mga taong pumalaot. Lalo na kapag gabi. Kasi nga baka sumalakay na naman ang aswang dagat. Kaya pala bihira ng mga taong napapagawi sa lugar na yon. Meron pala dong nang bibiktima. Oo. Maswerte ka at hindi ka nabiktima ng aswang dagat na yon. Wala ka pa namang kasama. Siya nga pala, taga saan ka ba? Diyan lang ako sa malapit lang. Hindi kalayuan dito. Siya nga pala, kailangan ko nang umuwi.
Maraming salamat sa tulong nyo. Kaya mo na bang makauwi? Oo. Nakabawi na ako ng lakas. Aalis na ako. Salamat ulit ha. Itong damit mo, hihiramin ko muna. Isasoli ko na lang sa pagbalik ko. O sige, mag-iingat ka, Edita. Umiti sa akin si Edita bago lumabas ng aming bahay. Akala ko, ayun na ang huling naming pagkikita. Hindi pala, dahil ng sumunod na araw ay bumalik siya na mayroong dalang malalaking isda galing sa dagat. Nanisid ulit ako. Nakahuli ako ng malalaking isda. Naisip kita kaya dumaan na ako dito. Naku, ang dami naman ito, Edita. Masarap ihawin o sabawan ng sariwang isda. Maganda yan para sa baby mo. Alam mong buntis ako? Oo naman, Malu. Babae rin ako at alam ko kung buntis ang isang babae. Malakas ang pintig ng pulso sa liig mo, oh. Tsaka ibang aura ng buntis. Ganun ba yon? Ang galing mo naman, Edita. Siya nga pala. Papalaot ba kayo mamayang gabi? Sa palagay ko, hindi na. Maraming tiga rito natatakot na lumusong sa dagat dahil sa aswang dagat. Kaya ang karamihan sa araw na pumapalaot. Yun nga lang, kokonti lang nahuhuling isda. May alam akong lugar na maraming isda. Doon sa sinisid ko kanina. Kung lambat ang gagamitin nyo, tsak na mas marami kayong mahuhuli doon. Nandito ka pala, Edita. Totoo ba yung narinig ko kanina na sinabi mo tungkol sa lugar na maraming isda? Oo, Mariano. Marami na, malalaki pang mga isda doon. Kung gusto mo, ituturo ko sa inyo. Abay sige, para makabawi naman. Kailangan naming makaipon habang hindi pa lumalabas ang baby namin. Sige, dadaanan ko kayo bukas dito. Ituturo ko sa inyo magandang lugar kung saan maraming isda kahit tirgang araw. Tinupad nga ni Edita ang kanyang sinabi. Dahil ng sumunod na araw ay kasama namin siyang pumalaot. Itinuro niya sa amin ang lugar kung saan maraming isda. May kalayuan lang dahil halos 1 oras ang naubos namin bago kami makarating sa lugar na sinasabi ni Edita. Nandito na tayo. Pabagalin mong takbo ng bangka. Dito niya simulang ilatag ang lambat at ako naman sisisid para itaboy ang mga isda papunta sa lambat. Sige, sa tingin ko nga ay maraming ang isda sa lugar na ito. Tulungan mo ako, mahal ko. Oo, sige. Ilatag na natin ang lambat. Hayon ang kawan ng mga tambakol. Tiba-tiba tayo kapag nasa kote ng lambat ng mga yon. Dalian nyo! Mabilis nga naming inihulog ang mga lambat habang tumatakbo ng mabagal ang bangka hanggang sa maihulog nga namin ng buo ang mahabang lambat. Sumisid naman sa tubig si Edita, dala ang kanyang pana at itinaboy ang mga isda papunta sa aming lambat. Naramdaman naming bumigat ang lambat at ang makina ng bangka ay nahirapang hatakin iyon. Sa palagay ko ay nasa kote natin ang kawan ng mga tambakol. Ang bigat ng lambat. Tulungan mo akong hatakin, mahal ko. Oo nga, ang bigat. Ayun nga, oh. Ang dami isda sumabit sa lambat natin. Sige na, hatakin na ninyong lambat. Ang daming mga tambakol at tulingan ang nakasabit sa lambat. Baka 2 latag lang ng lambat, puno ng bangka mo. Makakauwi agad tayo. Oo nga. Ang dami palang isda sa lugar na to Medyo malayo lang pero sulit naman. Ang laki ng mga tambakol at tulingan, Edita. Ayos tong nahuli natin. Magaganda kaya tsak na pag-aagawan ng mga biyahero naghihintay sa dalampasigan. 1 latag pa lang ng lambat dami na natin nahuli. Sabi ko naman sa inyo maraming isda sa lugar na to. Sige na, ilatag ulit natin ang lambat. Tingnan mo yung nangingitim na tubig doon, Mariano, Mga kawan ng isda mga yon. Oo nga. Sige, ilatag na natin ulit ang lambat para pag-ikot natin sa kawan ng isda ay masakote silang lahat. Oo, sige. Ginaganahan ako manghuli ngayon. Hoy, Malo! Huwag kang masyadong magpagod, Alalahanin mong nasa tiyan mo, huwag masyadong magpuwersa. Lalay ka lang sa amin ni Mariano, baka duguin ka. Oo nga naman, mahal ko. Mababaliwala naman ang lahat kung mawawala naman siya. Huwag kayong mag-alala. Alalay lang ako. Alam kong pakiramdam ko. Sige na, 1 latag pa.
Muli nga ay maraming isda ang nalambat namin kaya halos mapuno na ang bangka. Dahilan para bumalik na kami sa dalampasigan. Halos 7 malalaking banyera ang pinaglagyan namin ng isda. Binayaran ng maganda ng mga biyahero ng isda kaya umuwi kami ni Mariano na masaya. Kaya ng mga sumunod pang araw ay palagi kaming maraming nahuhuli sa tulong ni Edita. Nasaan na pala si Edita? Para ibigay ko itong kaparte niya. Umuwi na. Ipunin na lang daw natin yan para sa anak natin. Ang bait naman ng tao na yun. Tumatanaw lang siya ng utang na loob sa ginawa natin sa kanya. Sige, tayo na at nang makapagpahinga na. Bukas na ulit tayo pumalaot. Nang sumunod na araw ay muli kaming pumalaot ni Mariano. Pero sa pagkakataong yun ay hindi namin kasama si Edita. Ewan ko, pero paulit-ulit na kaming bumalik ni Mariano sa lugar na maraming isda na kasama si Edita. Pero sa pagkakataong yun ay parang iba ang lugar na napuntahan namin. Mariano, kanina pa tayo tumatakbo sa laot pero parang hindi natin nararating yung lugar na dati natin pinupuntahan kasama si Edita. Yun nga din ang kanina ko pa iniisip eh. Parang naliligaw na tayo. Parang hindi naman ito yung lugar na yon. Ano ka ba naman? Ilang ulit na tayong bumalik nung kasama si Edita, di mo pa rin natatandaan? Oo nga eh. Parang nalilito ako. Naliligaw na nga tayo. Mas mabuti pa kaya ay bumalik na tayo. Pero sandali. Nasaan na ba yung lugar natin? Parang hindi ko na rin siya natatanaw ah. Mariano naman, huwag kang magbiro ng ganyan na. Huwag mo sabihin na pati dito sa dagat meron tiyanak. Sila lang naman may kakayang iligaw ang isang tao kapag gusto nila. Hindi ako nagbibiro, mahal ko. Talagang naliligaw na tayo. Hindi ko na alam ang direksyon na tinatakbo natin. Napakalawak ng karagatan. Sige na, ibalik mo na ang bangka. Mamaya lang makakatanaw na rin tayo ng kalupaan. At tsaka kung iyon ang sa atin. Nagdesisyon kami ni Mariano na bumalik na nang biglang sumama ang panahon. Nagsalimbayan ang mga kulog at kidlat habang ang kalangitan ay nangitim. Naramdaman ko ang biglang paglakas ng mga alon ng dagat. Parang idinuduyan ang aming bangka. Kasunod ang pagpatak ng ulan. Mariano, mukhang bubuhos ang malakas na ulan. Kailangan na natin bumalik sa atin. Oo nga. Umalis na tayo dito. Lumalakas na rin ang hampas ng alon. Diyos ko, tingnan mo Mariano. Ang laki ng alon papalapit sa atin. Halos yung taas ng malaking gusali. Kumapit kang mabuti. Mariano! Pabibilisin ko pa ang bangka para hindi tayo abutan ng malaking alon na yon. Mawawasak ang bangka natin kapag nagkataon. Bilisan mo pa, Mariano! Papalapit na malaking alon! Delikado tayong dalawa dito! Malapit na siya! Ayun! May isla! Yun na yata ang lugar natin! Kumapit ka, mahal ko! Makakauwi na tayo! Parang hindi naman yun ang lugar natin! Oo nga no, iba nga ang isla na yun. Pero kung makakarating tayo doon, makakaligtas tayo sa napakalaking alon na paparating. Huwag mo akong pababayaan, ha? Haya na, malakas na alon! Sasalpukin na tayo! Huwag kang bibitaw sa bangka, mahal ko! Kahit salpukin tayo ng malaking alon! Kapit lang! Diyos ko po! Tulungan mo po kami makaligtas sa malaking alon na ito! Huwag kang matakot! Kasama mo ako! Hindi kita pababayaan! Malapit na kami sa natatanaw naming isla nang salpukin kami ng malaking alon. Nawasak ang bangka namin at tumaob, kaya naman napilitan kaming lumangoy ni Mariano patungo sa dalampasigan ng isla. Nagawa naman namin na makarating doon at makaahon. Pero nang dahil sa pagod, ay nawalan kami ng malay. Nang magising kami, nasa isang bahay na kami. Ang pawid na bubungan ang una kong nakita. Tapos nakita ko ang aking asawa.
Mariano, nasaan na tayo? Hindi ko alam. Ang natatandaan ko lang ay nawasak ang bangka natin ng malaking alon tapos ay napadpad tayo sa islang ito. Gising na pala kayo. Uminom muna kayo ng mainit na sabaw para maalis ang panlalamig ng inyong katawan. Tsaka heto na rin ang pagkain. Kumain na kayo. Nasaan po kami? Anong lugar ito? Nandito kayo sa isa sa mga bahay na pag-aari namin. Ang lugar na ito ang tinatawag na Isla Verde. Kahapon ay natagpuan namin kayo nang walang malay sa dalampasigan. Ang ibig niyo po bang sabihin ay kahapon pa kami nandito? Ibig sabihin ay magdamag na kaming natutulog? Oo. Dapit hapon na nang matagpuan namin kayo. Dinala namin kayo dito at ginamot ang inyong mga sugat. Isla Verde po? Meron palang islang ganito sa gitna ng karagatan? Oo. Ito ang Isla Verde. Bihirang nakakarating dito kasi malayo na nga ito. Humigop na kayo ng mainit na sabaw ng isda para mainitan ang mga sikmura nyo. Salamat po pero hindi pa naman ako nagugutom. Huwag kang matakot na inumin o kainin ang mga ibibigay namin sa inyo dito. Wala yang lason. Wala kaming gagawing masama sa inyo. Kasi kung ganun ang gagawin namin, edi sana'y pinabayaan na lang namin kayo sa dalampasigan. Pasensya na po kayo sa aking asawa. Alam niyo naman po ang aming pinagdaanan na sakuna. Kaya kami napunta rito. Naligaw po kami at sinalpok ng malaking alon kaya nawasak ang aming bangka. Oo, naiintindihan ko. Alam kong hindi kayo basta magtitiwala, lalo pat ngayon niyo lang ako nakita. Sige na po, Nay. Ako na pong bahala sa mga kaibigan ko. Edita, nandito ka din? Oo naman. Taga rito ako eh. Nako, mabuti naman at nandito ka. Mapapanatag ng kalooban nitong si Malo. Oo nga, Edita. Kinabahan ako kanina nang magising kami. Paano ba naman? Hindi ko alam kung kaninong bahay to. Di ko rin kilalang nanay mo. O ngayon, siguro naman kakain ka na, Malo. Masama pa naman sa baby mo ang magutom ka. Oo naman, nagugutom na nga ako eh. Anong isda ba ito? Sinigang na alumahan yan. Maganda yan para sa mga buntis na kagaya mo para maging malusog ang baby mo. Nawala na nga ang aking kaba, kaya kinain ko na ang mga pagkaing dinala ng ina ni Edita. Nakipagkwentuhan siya sa amin habang kumakain kami ni Mariano. At nang makabawi na kami sa pagod, ay niyaya niya kaming lumabas ng bahay. Ipinasyal niya kami sa lugar nila. Nalaman namin na maganda ang kanilang isla. Marami rin silang nakatira doon. Hindi ko alam na meron pala ganito kagandang isla. Ang gaganda ng mga halaman dito, lahat namumulaklak. Ganon din ang mga puno. Ang tataas at hitik sa bunga. Hindi niyo ba pinipitas sa mga yan? Sa dami ng mga puno dito na maraming bunga, nagsawa ng mga taga rito na kumain yan. Kaya pinababayaan na lang na mahulog sa lupa. Yung iba naman, itinatapon sa dagat para kainin ng mga isda. Yun naman ang pangunahing pagkain namin dito. Kaya pala magaling kang manisid. Alam mo kung saang lugar maraming isda. Simple lang ang buhay dito pero alam ko, masaya naman kayo kasi ang dami nyo din pala dito. Oo nga, lahat sila'y nakatingin sa atin. Kung hindi silang humingiti, siguradong kakabahan na kagad ako at magyayayang umuwi. Kasi nga ngayon lang nila kayo nakita, kaya lahat sila nakatingin sa inyo. Pero wag kayong mag-alala, mabait ang mga taga rito. Edita, sino sila? Silang mga kaibigan ko, Pablo. Sina Malo at ang asawa niyang si Mariano. Sila pala yung madalas mong ikwento sa akin. Mabuti naman at napasyal kayo sa aming lugar, Mariano, Malo. Oo nga eh. Pero aksidente lang ang nangyari kaya nakarating kami rito. Kasalanan ng malaking alon. Winasak niyang bangka namin. Ganun ba? Pero ang mahalaga ay ligtas kayong nakarating dito. Mabuti nga natanong namin tong isla kaya nilangoy na namin para makaligtas sa malaking alon. At ayos din naman kasi nakarating ako sa lugar na kaibigan ko si Edita.
Pero maya-maya lang ay napansin kong natigilan si Edita nang makitang nakatingin din sa amin ang isang lalaki. Ayon kay Edita ay si Narding daw iyon. Binulungan niya ako na anuman ang sabihin sa akin ng taong yun ay wag akong makikinig dahil sa lugar nila, yun lang ang kakaiba ang ugali. Edita, napansin ko na nakasimangot si Narding. Parang siya lang nakita ko nakasimangot, masyadong seryoso. Kagaya nga ng sinabi ko, masyadong istriktong taong yan. Kaya habang narito kayo, iwasan nyo na muna siya. Wala naman kaming planong magtagal dito, Edita. Ngayong nakabawi na kami ng lakas, ay pwede na kaming umuwi. Hindi pa kayo pwedeng umalis dito sa isla. Nagsusungit pang dagat. Delikadong pumalaot at bukod doon, wala pa kayong bangka. Ibig mo bang sabihin, mananatili pa kami ng ilang araw dito? Uy, baka naman pwede nang makahiram na isa lang. Isa sa mga bangka nila dito tapos ihatid mo kami sa amin. Sige, yan ang gagawin natin kapag maayos ng panahon sa dagat. Kapag matiyak kong ligtas na kayong makakauwi. Sa ngayon kasi delikado talaga eh. Napansin ni Edita na parang hindi kami naniniwala sa sinabi niya. Kaya niyaya niya kami sa dalampasigan kung saan nakita nga namin ni Mariano ang patuloy na pagsusungit ng karagatan. Natanaw namin ang malalaking alon na singtaas ng mga gusali na para nang ang pader na nakapaligid sa Isla Verde. Hindi pa maayos ang karagatan sa ngayon. Walang sinong manataga rito ang magpapahiram ng bangka nila. Mawawasak lang kasi kung ganyan kalalaking alon ang dadaanan. Oo nga no. Ba't kaya ganyan ang dagat sa parting ito? Ang lalaki ng alon na parang hindi humuhupa. Para na nga siyang pader ng islang to eh. May panahon na panatag at banayad siya, Malu. Yun ang hintayin natin para makauwi na kayo. Habang nandito kayo, ay hindi ko naman kayo pababayaan. Salamat, Edita. Siya nga pala. Parang hindi ko nakikita ang iyong ama. May sakit siya, Mariano. Ang aking amang pinuno namin sa islang to. Pero sa ngayon, mahina siya dahil sa sakit niya. Kaya pala minsan, nakikita ko malungkot ka, Edita. Nasaan ang ama mo ngayon? Nandun sa bahay nila ni Inay. Iba kasing bahay na tinutuluyan nila eh. Iba rin ang sa akin at sa aking kapatid na babae. Ganun ba? O ipakilala mo naman kami sa kanya. Gusto ko magpasalamat sa kanya dahil nagkaroon ako ng mabait na kaibigang kagaya mo. Sumang-ayon naman si Edita na ipakilala kami sa kanyang ama. Nakita ko na nakaratay na nga iyon dahil sa karamdaman. Pero ngumiti iyon nang makita kami at ipakilala kami ni Edita. Ikaw pala, si Malo, ang kaibigan ng aking anak na palagi niyang ikinikwento sa akin. Naku, nakakaya naman po. Kilala niyo na pala ako kahit ngayon lang tayo nagkita. Oo naman. Yang kasing anak ko, kapag nawala yan ng ilang araw, pagbalik ang daming kwento. Nako, Tay. Magpahinga na lang muna kayo ha. Huwag na kayong ganang magsalita at kayo nahihirapan lang. Sige po, kami aalis na. Anong sakit niya, Edita? Hindi namin alam eh. Pero sabi ng manggagamot kong ina ay gagaling daw agad ang aking ama kung mayroong isang tao na magbibigay sa kanya ng dugo. Kahit konti lang. Bakit hindi niyo siya bigyan ng dugo? Hindi ang dugo namin ang kailangan niya. Kung hindi dugo ng isang taong buntis ng 3 buwan kagaya ni Malu. Kagaya ba ng dugo kong kailangan ng itay mo? Oo, Malu. Pero ayon sa aking inay, gagana lang yun kung ang magbibigay ng dugo sa kanya ay kusang loob. Kung konting dugo lang naman ang kailangan, pwede ko naman siyang tulungan, Edita. Talaga? Gagawin mo yan para sa aking itay? Oo naman. Marami ka na kasing ginawang maganda para sa amin ni Mariano. Sabihin na lang natin na nagbabayad ako ng utang na loob sa iyo. Ang makita kong magaling ang iyong itay at makita kang masaya,
Ayos na sa akin, Edita. Nako, salamat Malu. Kapag gumaling ng itay ko, matutuwa yun sa'yo. Sige, tatawagin ko ng aking inay. Siya kasi nakakaalam kung paano gagawin eh. Dito lang kayo babalik ako. Masaya nga na umalis si Edita para tawagin ang kanyang ina. Di nagtagal ay muli siyang bumalik na kasama na ang kanyang nanay. Muli kaming pumasok sa loob ng kwarto ng kanyang ama. Nagsimula ng magsagawa ng ritual si Aling Norma. May matulis at mahabang tinik ng kahoy ang itinusok sa pulso ko ni Aling Norma. May butas pala sa loob ng tinik na yon kaya umagos doon ang aking dugo. Sinahod ng kutsara. Sa pag-aagaw ng liwanag at dilim, aagawin kita sa kamay ng kamatayan at muling lalakas gaya ng isang sanggol na iluluwal sa sinapupunan. Tataglayin mong muli ang lakas ng isang kabataan upang mabuhay sa ibabaw ng lupa ng marami pang taon. Inumin mo ang dugo ng babaeng busilak ang kalooban na nag-alay ng kanyang dugo para sa iyong kaligtasan. Ayos na po ba ang ganun karaming dugo? Sapat na bang isang kutsara? Oo, Malo. Sapat na yun. Maraming salamat sa iyo. Pwede ka nang magpahinga. Oo nga po. Parang nanghina din ako kahit isang kutsarang dugo lang nabawas sa akin. Salamat, Malo. Talagang napakabuti mong kaibigan. Siya nga pala. Huwag niyong sasabihin kahit kaninong bagay na to Gusto kasi namin na masurpresa ang lahat kapag gumaling ng aking itay. Oo, Edita. Makakaasa kang ililihim namin ito. Tayo na. Ihahatid ko na kayo sa bahay na tinutuluyan niyo para makapagpahinga si Malu. Sige, parang gusto ko ngang mahiga eh. Bumalik nga kami ni Mariano sa tinutuluyan naming bahay. Nakipagkwentuhan pa sa amin si Edita hanggang sa lumipas ang mahabang oras. Muling kumalat ang dilim, kaya nagpaalam na si Edita. Nang umalis siya ay nagulat kami nang pumasok sa loob ng bahay namin si Narding kasama ang isa pang babae na nakilala namin na si Merlina. Anong kailangan ninyo? Bakit kayo pumasok dito? Huwag ka mag-alala pare. Wala akong plano na makipag-away sa'yo. Nandito lang naman ako para bigyan kayo ng babala. Anong ibig mo sabihin? Habang may oras pa, umalis na kayo dito. Iwasan niyo na si Edita. Mabuti siyang kaibigan. Ano naman ang dahilan at iiwasan namin siya? Wala naman siyang ginawang masama sa amin. Hindi magandang kapalarang naghihintay sa inyo dito. Huwag kayong maniwala sa mabuting ipinapakita ni Edita dahil ang totoo ay meron silang hindi magandang plano para sa inyo. Hindi aksidente pagkakapunta niyo dito sa isla. Ang lahat ng yun ay nakaplano na. Nakipagkaibigan siya sa inyo kasi ikaw Malu ang kailangan nila para mapagaling ang kanyang ama. Isasakripisyo ka nila. Ang dugo mo ang kailangang ipainom sa ama niyang may sakit para gumaling yon. At kapag magaling na siya, papatayin nila kayo upang manatiling lihim ang tungkol sa Isla Verde. Kung mapapagaling ko naman ang itay niya, ba't kailangan pa nila kami patayin? Anong lihim ng Isla Verde ang kailangang itago? Magmasid ka sa iyong paligid. Makiramdam kayo. At malalaman nyo na hindi normal ang mga taga rito. Lalo na sina Edita. Mababangis na aswang dagat sila. Huwag niyo nga kami takutin. Pinuno niyo yun, di ba? Ba't kailangan niyo sabihin sa amin ang mga bagay na yan? Sabihin na lang natin na nagmamalasakit kami sa inyong kaligtasan. Ayaw na namin sa kanyang pamumuno. Matanda na siya. Ang dapat sa kanya ay magpahinga na lang o kaya ay mamatay. Si Narding ang susunod na magiging pinuno ng lugar na ito. Isang bagay pa ang dapat nyong tandaan. Dapat maging maingat kayo sa pagsasalita habang kaharap sila. Huwag niyong sasabihin ang mga sinabi namin sa inyo. Kasi papatayin nila kayo. Kapag naalaman nila, na alam niyo na ang totoong plano nila. Aalis na kami. Baka may iba pang makakita na pumunta kami dito. Patagal nang nakaalis sina Narding at Merlina ay hindi pa rin kami makapaniwala ni Mariano sa mga sinabi nila. Nanlulumo akong napaupo sa upuang kahoy na naroon
habang binabalikan sa aking isipan ang mga lihim na plano ni na Edita. Mariano, anong gagawin natin ngayon? Paano tayo makakaalis dito sa Isla Verde? Kumakalat na ang dilim. Hindi ko alam, Malo. Naguguluhan din ako. Hindi ko na alam kung sinong nagsasabi ng totoo at kung sinong nagsisinungaling. Kung totoo man ang sinasabi ni Narding, yun ang dapat nating alamin. Kung ang mga taga rito sa Isla Verde maaswang nga, delikado talaga tayo rito, Mariano. Oo, lalo na nga at buntis ka pa. Gusto ng mga aswang ang mga kagaya mo. Kailangan nating kumilos habang may oras pa. Magandang gabi sa inyong mag-asawa. Nagluto ako ng pritong manok. Masarap ito para sa hapunan. At meron ding sinabawang hipon. Maganda to para makabawi ka kaagad ng lakas, Malu. Naku naman, Edita, nag-abala pa kayo. Ang dami naman ng mga pagkain to. Tama lang yan, Malu. Kumain ka lang at magpalakas. Pasasalamat yan para sa ginawa mo sa aking itay. Sige. Mamaya na ako kakain. Busog pa naman ako eh. O sige, aalis na kami para makapagpahinga kayo. Huwag na kayong lumabas ha kasi madilim na. Hindi nyo naman kabisado ang lugar na to. Oo, magpapahinga na kami ni Malo. Pero nang makaalis na sina Edita at Aling Norma, ay naghagilap si Mariano ng kahit anong bagay na magagamit naming panlaban sa mga aswang. Isang kinakalawang na itak lang ang nakita roon ni Mariano. Nakakita rin siya ng isang kawayan, kaya kaagad niyang nilagyan ng tulis. Mariano, para merong bumagsak sa bubungan ng bahay. Oo, narinig ko. Halika dito sa tabi ko. Naalala mo ba yung ginawa ni paring Romel dun sa naputol na kalamay ng aswang dagat? Nilagyan niya ng abo, di ba? Tama ka. Abo nga ang pwedeng panglaban sa kanila. Sandali. May lutuan sa bahay na ito. Tama. Heto. Merong abo dito ng kahoy. Nasa bandang yon. Sa tingin ko tamang sinabi ni Narding. Hindi na tayo kailangan ni na Edita kaya meron na silang inutusan para patayin tayo. Pwes! Hindi ako papayag na basta nyo na lang kami kakainin. Lalabanan ko kayo! Tikman mo ang sibat ko! Hindi inaasahan ng aswang na nasa bubunga ng ikinikilos ni Mariano, kaya hindi siya nakailag ng saksakin ni Mariano ang pawid na bubungan kung saan nakadapa roon ang aswang at binabantayan kami. Bumagsak yun sa loob ng bahay. Sinamantala na namin yun para patayin siya. Hindi magtatagal ay malalaman na nila ang nangyari sa aswang na ito. Kaya kailangan nating makaalis dito. Pero hindi tayo basta-basta makakaalis ng Isla Verde. Nakita mo naman ang lalaki ng mga alon. Mahihirapan tayo makatakas. Kailangan nating subukan ng lahat ng paraan, Malo. Kailangan nating makaalis dito sa bahay. Anumang oras, pwede nila tayong pasukin dito. Lalo pa nga at wala na silang kailangan sa atin. Kung alam ko lang na ganitong mangyayari, sana hindi na ako nakipagkaibigan kay Edita. Sana hindi tayo napasok sa ganitong sitwasyon. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Walang may kagustuhan sa mga nangyari. Ang kailangan na lang natin gawin ngayon ay umisip ng paraan kung paano malalampasan ito. Naghanap kami ng mapaglalagyan ng abo. Isang garapon ang nakita namin. Inilagay namin ang abo roon. Matapos ay maingat kaming lumabas ng bahay. Naging maingat ang mga kilos namin. Nagtago kami sa makakapal na halaman para makalayo sa bahay na yun. Nang matanaw namin na mayroong paparating ay nagsuot kami sa pulumpon ng makakapal na halamang naroon. Ito ang unang gabi ng pagbibilog ng buwan. Mabuti naman at dumating kayo. Kanina pa kayo hinihintay ni Narding. Hindi ba si Marlena yon?
May kausap siyang mga lalaki. Oo, huwag ka maingay. Baka maramdaman nila na nandito tayo. Tingnan mo, si Narding yung dumating. Mabuti naman at pinagbigyan niyo ako mga kaibigan. Talagang kahit nasa malayo kayo, kapag ako nangangailangan ng tulong, ay hindi niyo ako matitiis. Kanina pa sila nagtatanong kung anong gagawin natin. Alam niyo naman na matagal ko nang hinahangad na pumumuno sa Isla Verde. Gagawin natin yon ngayong gabi. Hindi na dapat gumaling ang pinuno. Dapat na siyang mamatay para ako nang pumalit sa kanya. Gagawin kong asawa ang anak niyang si Edita. Papatayin natin sina Pablo. At ang mag-asawang kaibigan ni Edita para hindi nila mapagaling ang pinuno. Ibalato mo na sa akin ang babaeng buntis, Narding. Matagal na rin kasi akong hindi nakakakain ng fetus. Nasasabik na akong makatikim ulit. Walang problema yon, Merlina. Ang mahalaga sa akin ay maging pinuno ng mga aswang dagat dito sa Isla Verde. At maging asawa si Edita. Sige na. Kumilos na tayo. Unahin na natin ang mag-asawang tayo. Tayo na mga kasama, salakayin na natin ang dalawang yon. Napaniwala namin sila, nakakampi kami. Kaya tsak na hindi aalis ang mga yun doon. Nasaan pala si Renante? Iniwanan ko sa bahay na tinutuluyan ng mag-asawa para magbantay doon ng lihim. Kumilos na tayo habang hindi pa nalalaman ni na Edita ang plano natin. Sige. Tayo na mga kasama. Halos hindi kami humihinga ni Mariano habang nagtatago sa makapal na halamanan, habang pinapakinggan namin ang usapan ng mga aswang. Nang makaalis na ang mga yon ay sakalang kami nakahinga ng maluwag. Pero alam namin na pansamantala lang ang aming kaligtasan. Hindi na tayo makakabalik sa bahay na tinutuluyan natin. Narinig mo naman na yun ang una nilang sasalakayin. Mabuti na lang talaga at napatay natin ang bantay. Kaya hindi rin yun masasabi kung nasa na tayo. Naaalala ko na yung naputol na galamay ng aswang dagat na sumalakay sa atin. Sa tingin ko ay daliri yun ni Narding. Napansin ko kasing putol ang isa sa mga daliri niya. Kung gano'y anong gagawin natin? Lahat pala nang narito sa Isla Verde, mga aswang. Mahirap na magtiwala kahit kanino. Dito na yata tayo mamamatay. Huwag ka matakot. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Lakasan mong loob mo. Malalampasan natin ito. Hindi na rin tayo pwede magpakita kay Edita. Mahirap magtiwala kasi kapag magaling ng itay niya, papatayin din tayo. Ang grupo naman ni Narding gusto rin tayong patayin kasi akala nila hindi ko na naibibigay ang dugo ko sa ama ni Edita. Delikado kayo sa lugar na ito. Mas makabubuti sumama kayo sa akin para makaligtas kayo. Hindi kayo dapat makita ni Narding. Masasamang aswang sila. Bata, kanina ka pa ba dito sa loob ng halamanan? Hindi ba ikaw din yung bata na minsan nagpakita sa akin? Nung nasa playa ako't kausap si Lola Sela? Oo, ako nga yun. Ako ang unang nakakita sa iyo bago si Ate Edita. Kaya lang di ko alam kung paano gagawin. Kaya siya nang kumilos kaya napunta kayo dito ngayon. Kapatid ka ni Edita? Kung ganun, nandito ka para bantayan kami, ganun ba? Tinitiyak nyo na hindi kami makakaalis sa lugar na to? Nagkakamali ka dyan. Sa ganitong lugar lang ako mahilig matulog eh. Naistorbo ako sa ingay niyong dalawa. Pero ayos na rin yun kasi narinig ko mga masasamang plano ni Narding laban si Tekot kay ate. Kaya manda sila. Isusumbong ko sila. Pati kayong dalawa. Hinahanap na nila kayo. Delikado kayo kung mananatili kayo dito. Hindi magtatagal, makikita na rin nila kayo't kakainin. Ha? Anong ibig sabihin ng alulong na yun at ang malalakas na pagaspas ng ibon? Alam na nila Narding na wala na kayo sa bahay na tinutuluyan nyo. Alam na rin nilang ginawa nyo sa pantay na aswang. Nagagalit na sila. Kaya inutusan na mga alaga nilang malalaking ibon para gumala sa lugar na to, hanapin na kayo. Kaya kung gusto nyo makaligtas,
Sumama na kayo sa akin. Matutulungan kayo ni Ate Edita. Hindi na kami aalis dito sa pinagtataguan namin. Ikaw na lang magsabi sa Ate Edita mo, sa mga nalaman mo. Sige na, lumakad ka na. Dito lang kami. Mas delikado kung marami tayo. Mas madali nila tayo makikita. Napaniwala din namin ang bata na hindi kami aalis sa lugar na yun. Pero nang umalis na siya, ay umalis na rin kami ni Mariano sa lugar na yun. Naisip namin na hindi kami pwedeng pumunta sa dalampasigan. Madali nila kaming makikita roon, kaya maingat naming binagtas ang makakapal na halaman at kakahuyan. Pero sa talas ng mga mata ng panggabing ibon ay hindi kami nakaligtas. Alam namin na nandito lang kayo sa kakahuyan. Hindi nyo kami matatakasan! Kumilos na kayo! Hanapin nyo na sila! Bago pa malaman ni na Edita ang nangyayaring ito. Alam na nilang nandito tayo, Mariano. Huwag kang titigil sa pagtakbo. Kailangan nating makalayo sa kanila. Malawak ang kakahuyan na ito. At maraming makakapal na damo na pwede nating pagtaguan. Sige, basta wag mo lang akong iiwanan. Nagpatuloy kami ni Mariano sa pagtakbo. Pero sabi nga ang lugar na yon ay baluarte ni na Edita. Alam nila ang lahat ng mga pasikot-sikot. Pagdating namin sa bandang dulo ng kakahuyan, ay nasalubong namin si Edita at Pablo, kasama ang kapatid niyang si Angela. Malu, bakit kayo umalis nang hindi nagpapaalam sa akin? Para ano, Edita? Para sa oras na yun, ipapatay mo na kami sa mga tauhan mo, aswang? Anong sinasabi mo? Kaya naman hindi ko binalak na patayin kayo. Huwag kayong lalapit sa amin. Sasabuyan ko kayo ng abo. Ano bang nangyayari sa inyong mag-asawa? Ano nagawa kong malit nagagalit kayo sa akin? Alam na namin ang lahat. Kapag nainom na ng ama mo ang dugo na galing kay Malo, ay muli siyang lalakas at gagaling. Matapos yon, ay papatayin ninyo na kami para manatiling lihim ang tungkol sa Isla Verde. Lahat ng yan ay sinabi sa amin ni na Merlina at Narding. Nilason nila ang isipan ninyong dalawa. Hindi kayo dapat maniwala sa kanila. Marunong kaming tumanaw ng utang na loob. Iniligtas ninyo ang aming pinuno sa tiyak na kamatayan. Kaya tinatanaw namin yung malaking utang na loob. Mahirap talagang pagtiwalaan ng mga kagaya nyo. Narinig namin na ngayong gabi, aagawin ni Narding at Merlina ang pamumuno. May mga kasama silang aswang na galing sa ibang isla. Papatayin nilang yung mga magulang. Kasama ka, Pablo. At idadamay pati kaming dalawa ni Mariano. Narinig pa namin na kapag naging pinuno na si Narding, gagawin kanya asawa, Edita. Ang walang hiyang yon. Traidor siya. Nilason niyang isipan niyo kasi akala nila hindi pa natin na isasagawang pagbibigay mo ng dugo. Ayaw na nilang mabuhay si Itay. Kaya papatayin ka nila para hindi na yun mangyari. Nagkakamali sila. Aalis na kami, Edita. Kung totoo man na kaibigan pa ang turing mo sa amin at may natitira pang awa sa dibdib mo, pababayaan mo kaming mabuhay. Hindi kayo pwedeng umalis ngayon, Mariano. Delikado na. At hinahanap na pala kayo ng mga walang hiyang yon. Sumama kayo sa amin. Huwag ninyong paniwalaan ang sinabi nila sa inyo. Bumalik kayo rito. Pero kahit anong pigil sa amin ni Edita, ay tuloy-tuloy kaming tumakbo, papalayo sa kanila ni Pablo. Nang bahagya akong lumingon habang tumatakbo, nakita ko na hindi nila kami sinundan. Sa halip ay sa ibang direksyon sila nagpunta. Kaya naman nagmamadali kaming tumakbo ni Mariano. Noon namin nakasalubong ang aswang na si Merlina. Akala nyo ba makakatakas kayo sa amin? Akala namin nagmamalasakit kayo sa amin ang sabihin yung tungkol sa plano ni na Edita. Hindi pala. Pansariling kapakanan din palang nasa isipan nyo. Sa mundong ito, dalawang klase lang ang nilalang. Isang mahina, isang malakas, isang manloloko at isang nagpapaloko. Isang matalino at isang bobo. Alin kayo sa dalawang yun?
Sa palagay ko, kayo yung mahina. Nagpapaloko kasi bobo! Lahat ngayon ay umaayon sa aming plano. Kapag wala ka na, hindi na mapapagaling pa ang pinuno, kaya sinarding na ang papalit sa kanya. Aaminin ko mahina ako't nagpaloko. Pero hindi ako bobong kagaya mo. Isa kang hangal. Dahil ang dugo ko, nainom na ng pinuno nyo kanina pa bago magsimulang kumalat ang dilim. Ang ibig mong sabihin, natapos na ang ritual ng panggagamot ni Babaylang Norma? Oo, kanina pa. Sa pag-aagaw ng liwanag at dilim sinagawa ang ritual. Kaya kung totoo man ang dugo ko magpapagaling sa pinuno nyo, tiyak ko maayos ng kalagayan niya ngayon. Kaya nga kami nagpupumilit tumakas kasi hindi na nila ako kailangan eh. Tsak napapatayin nila kami. Nagkamali nga kami. Buong akala namin ay hindi mo pa na ibibigay ang dugo mo sa kanya. Yun ang gusto naming pigilan para hindi na siya gumaling. Inisip namin na patayin ka para wala na magbibigay sa kanya ng dugo. Huli na pala kami. Ngayong wala ka na talagang silbi, papatayin na namin kayo para hindi na kayo makapagsumbong sa kanila sakaling mahuli nila kayo! Huli ka na rin dyan. Dahil alam na rin nila ang plano ninyo. Nasabi na namin kay Edita. At pinatunayan din nyo ng kapatid niyang si Angela na narinig ang pagpaplano ninyo nila Narding. Kung ganon, ay sira na pala talagang plano namin! Papatayin ko kayong dalawa! Galit na galit si Merlina sa mga nalaman, kaya bigla siyang sumugod. Dumakot naman ako ng abo sa hawak kong garapon. Nang malapit na sa akin si Merlina, ay sinabuyan ko siya ng abo. Halatang napaso siya ng tamaan ng abo, lalo na nga at meron pang abo na pumasok sa kanyang bibig. Napaatras siya. Iyon naman ang sinamantala ni Mariano. Sinaksak niya ng sibat si Merlina. Mga hangal kayong mag-asawa! Nasugatan mo nga ako, pero hindi ako madaling patayin kagaya ng iniisip mo! Alam ko yon, halimaw ka! Kaya nga hindi lang isang saksak ang gagawin ko sa'yo! Heto pang isa! Lamunin mo rin ang mga abong ito, impacta ka! Ang sakit! Walang iyak! Sugat ko pang nilagyan mo ng abo! Tigilan mo yan! Wag! Maawa ka sa akin! Huwag mo akong magisa ng abo! Ilang ulit pang nagtangka si Merlina na sagpangin si Mariano. Pero sa tuwing sasalakay siya, ay matulis na sibat ang tumatama sa katawan niya. Idagdag pa ang mga abo na isinasaboy ko naman sa kanyang mukha. Nalalagyan ng abo ang mga sugat niya at nakain pa niya ang mga iba. Dahilan para manghina siya at matalo namin ni Mariano. Pero sobra din naman ang naging pagod namin. Bilib din naman ako sa lakas ng loob niyong mag-asawa. Napatay niyo na ang inutusan kong aswang para bantayan kayo. Nagawa niyong mapatay yon at makalayo. Tapos ngayon, ay napatay niyo din ang isa sa pinagkakatiwalaan kong tauhan. Wala na akong lakas para tumakbo pa. Alam ko naman na papatayin niyo pa rin kami. Kahit magmakaawa kami sa inyo. Kaya isusugal na namin ang aming buhay! Lalaban na kami hanggang kamatayan! Oo, ay talagang matapang ka! Naalala ko tuloy yung gabing pinutol mo ang daliri ko. Hindi ko makakalimutan ang mukha mo! Nung pagdating mo pa lang dito, gusto ko nang gumanti. Pero palagi inyong kasama si Edita. Kaya hindi ko yun magawa! Hindi magtatagumpay ang mga plano mo, Narding! Lalo na ang plano mong patayin ang ama ni Edita upang ikaw maging pinuno ng Isla Verde! Paano mong nalaman ang mga plano namin? Narinig namin ang usapan yun ni na Merlina kasama mga dayuhan na yan. Gusto mong pigilan ang pagbibigay ko ng dugo sa pinuno nyo? Kaya sinabi mo sa akin ang plano ni na Edita kung sakaling gumaling ang ama niya, di ba? Ayaw mong gumaling ang pinuno dahil gusto mong ikaw ang pumalit sa kanya. Gusto mo rin maging asawa sa Edita at agawin sa nobyo niya si Pablo.
Plano ninyong patayin ngayong gabi ang pinuno ninyo at si Pablo. Pero uunahin ninyo kaming mag-asawa para di makapagbigay ng dugo si Malo sa pinuno. Kung ganon, alam mo na palang lahat. Narinig nyo na ang mga gusto kong mangyari. Tama ang lahat ng yan. Kaya nga pinaniwala ko kayo na masama ang balak sa inyo ni Edita para hindi ka magbigay ng dugo, para manatiling mahina at sakitin ang pinuno. Nang sa gayon, ay madali kong magagawa ang mga plano ko. Kung ganon, lahat pala ng sinabi mo sa amin ay kasinungalingan lang. Walang hiya ka? Pinag-isipan ko ng masama si Edita. Tama ka! Lahat ng sinabi ko sa inyo, puro kasinungalingan. Gusto kong masira ang pagkakaibigan nyo para walang bigayan ng dugo na magaganap. Mali ka dyan! Dahil bago nyo kami kinausap, tapos na ang ritual. Naibigay na ni Malo ang dugo niya at nainom na ng pinuno. Anak ng kumag! Kung ganun pala, niloko nyo rin ako. Hindi nyo sinabi sa akin noon ang bagay na yan. Pero hindi bale. Dadalhin nyo na rin sa inyong gamatayan ang lihim na yan. Kasi mamamatay na kayo ngayong gabi! Hindi na lihim ang lahat ng yan, Narding. Dahil alam na namin ang buong katotohanan na ikaw at ang mga kasama ang punot dulo ng lahat ng kaguluhang ito. Edita? Paanong? Hindi lang si Namalong nakarinig sa mga plano nyo. Pati ang kapatid kong si Angela. Narinig ang mga plano mo. Nagsumbong siya sa amin at sinabing iligtas namin ang mag-asawang ito na plano nyo na unang patayin. Ang kapal ng mukha mo. Pinababayaan ka na nga namin sa ginagawa mong pagpatay at pag-aabuso sa mga mangingisdang pumapalaot sa gabi. Iniisip namin na baka dumating ang pagkakataong magbago ka at gumaya sa ibang taga rito na kontento na sa pagkain ng sariwang karne ng isda. Pero lalo ka lang naging masama. Nilason mo pang isipan ng kaibigan ko. Kung nagkataon pala'y namatay siya na buong paniniwalang isa akong masamang kaibigan. Hindi ako papayag na ang taong nagbigay sa akin ng ikalawang pagkakataon para muling lumakas at mabuhay ay mamamatay sa kamay ng isang walang hiyang nilalang na kagaya mo, Narding. Pinuno, magaling ka na. Ibig sabihin ay, totoo nga na niligtas ka ng babaeng ito. Oo, kaya ngayong alam ko na ang tunay na kulay mo. Parurusahan kita, Narding. Mga kawal! Pinuno! Takpin ang mga yan! Abawi na na! Sinira niyong mag-asawa ang mga plano ko! Humanda kayong dalawa sa akin! Papatayin ko kayo! Galit na galit si Narding. Sinugod nila kami. Pero kaagad na hinarang sila ng mga tauhan ni na Edita sa pangunguna ni Pablo. Nagkaroon ng mainit at madugong labanan ng mga aswang hanggang sa matalo si Narding at mapatay ng mga tauhan ni na Edita. Kaya matapos ang kaguluhan, ay hiyang-hiya kaming lumapit kay Edita. Edita, hindi ko alam kung meron pa kami mukhang ihaharap sa iyo. Nagkamali kami ng akala. Naniwala kami sa mga sinabi ni Narding. Oo nga, Edita. Kasi naman pag alis ninyo ni Babay lang Norma, mayroong aswang na dumapo sa bubungan ng bahay. Kaya naisip namin na ikaw ang nag-utos dahil hindi mo na kami kailangan. Wala kayong dapat na ipag-alala. Hindi nyo yun kasalanan. Lahat ng kaguluhang nangyari ay kasalanan ni Narding at ng mga kasama niya. Sana hindi ka magalit sa amin, ha? Oo naman. Magkaibigan yata tayo. At isa pa, utang namin sa iyo ang kagalingan sa sakit ni Itay. Ay, salamat naman kung ganun. E di, papayagan mo na kami umuwi kapag sumikat na araw? Hindi pa din. Ha? Hindi pa kayo makakauwi. Bakit naman? Dahil ngayong magaling na si Itay, pwede na kami magpakasal ni Pablo. Siyang magbibigay ng basbas sa amin. At gusto ko sa araw ng aking kasal, naroon kayong mag-asawa. Oo nga naman, Malu. Mariano, huwag kayong mag-alala. Ngayong tapos na ang mga problema, magiging maayos na ang lahat. Sige, paig na kami. Ngayon pa lang, ay binabati na namin kayong dalawa.
Ilang araw pa nga na namalagi kami sa Isla Verde. Tumulong kami sa paghahanda sa malaking kasalang magaganap. Nagpahuli ng malalaking isda sa dagat ang pinuno para gawing handa sa kasal ni na Pablo at Edita. Sariwa yung inihain sa ibabaw ng mahahabang lamesa. Pero ang isang malaking isda ay ipinaihaw ni Edita para yun naman ang kainin namin ni Mariano. At sa pagsapit ng 12:00 ng tanghali ay sinimula ng kasalan ng mga aswang. Mariano, tingnan mong kalangitan, no? Tirik ang sikat ng araw pero umuulan. Meron tuloy akong naalala. Ano na naman yun? Yung sinabi ni Lola Sela na kapag ganitong panahon, merong mga tipang karaniwang nilalang ang kinakasal. Totoo pala yun? Oo nga. Narinig ko na rin ang mga kasabihang yan sa mga matatanda. At matapos ang seremonyas ng kasal ay nagsigawan sa tuwa ang lahat ng naroon. Kasunod nun ang pagtigil ng ulan upang patuloy na sumikat ang araw. Nang sumunod na araw ay pinayagan na nila kaming makaalis sa Isla Verde. Binigyan nila kami ng mas maganda at malaking bangka. Nakauwi kami sa aming lugar, pero mula noon, hindi na namin nakita si Edita. Hindi na rin kami nakabalik sa Isla Verde. Parang itinago na yon ang karagatan. At yan po ang aking natatangi at nakakatakot na karanasan, Madam Venus. Salamat po sa pagbibigay daan sa aking liham upang maibahagi ko sa ating mga kababayan ang aking nakakatakot na karanasan. More power po sa inyong channel. Malo! Sumilong ka nga! Hindi mo ba nakita na lumala